42 taon ang nakalipas, ngayong araw ay sinimulan ang tinaguriang Diliman Commune. Siyam na araw na nagbarikada ang mga estudyante ng UP Diliman bilang protesta sa oil price hike noong rehimeng Marcos. Ikukwento sa atin yan ni Xiao Chua ang mga kaganapan sa Diliman Commune sa Showtime ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Binabati ko ang aking mga tito at tita, sina Gabino Jr. at Mercy Manluta ng Balibago Primero, Tarlac City, sa kanilang sabay na birthday at sa anibersary ng kasal nila noong 1976 sa parehong araw na ito, February 1. Parehong simpleng kawani ng pamahalaan ng dalawa, si Uncle June sa DTI at si Mercy bilang health worker. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa akin. 42 years ago rin ngayong araw, February 1, 1971, nagsimula ang Diliman Commune kung saan sa loob ng 9 na araw ang campus ng Universidad ng Pilipinas ay binarikadahan ng mga estudyante at ginawang pinalayang pook mula sa mga otoridad. Noong araw na yun, gumawa ng barikadang tao ang mga skolar ng bayan sa bukana ng pamantasan sa University Avenue at sa likod sa Katipunan bilang pakikisa sa strike ng mga driver ng jeepney laban sa pagtaas ng presyo ng langis. Isang professor sa mathematics na may pagka-eccentric, nagdadala ng baril, hindi sumasama sa boycott ng mga klase at kilalang pro Marcos na si Inosente ang nagtatangkang pumasok, ngunit hinagisan ng pillbox ng mga estudyante. Dahil nabutas ang gulong ng kotse niya, bumaba siya, kinuha ang shotgun sa likod ng kanyang sasakyan at pinaputukan ang mga estudyante. Natamaan sa kaliwang pisngi ang isang Leo Alto habang bumagsak ang freshie na si Pastor Sunny Messina Jr. at namatay matapos ang 4 na araw. Inaresto na si campus ng mga estudyante at dinala sa Quezon City Police at sinunog nila ang kanyang kotse. Binaklas ng mga pulis sa pangunguna ni Quezon City Police Chief Tomas Caringal ang mga barikadang tao at niraid ang mga dormitoryo ng Kamya at Sampaguita nang walang pahintulot. Tinirgas pa ang Arts and Science o AS building. Maraming estudyante ang naresto at nabaril nila si Reynaldo Bello sa balikat. Ikinagalit ng mga estudyante ng UP ang kanilang panghihimasok at inilabas nila ang mga upuan at iba pang mga mayaharang upang magtatag ng isang pisikal na barikada inspired ng Paris Commune ng 1871. Parang yung napanood natin sa Les Miserables. Ginawa nila ang campus na liberated zone at tinawag ang kanilang aksyon na Diliman Commune. Tinawag din nila mga sarili ng mga communards. Hindi pumasok ang mga estudyante at 9 na araw na lumahok sa protesta. Pinangalanan ng mga gusali sa mga bayani at mga pinunong kaliwa tulad ni Hall at Bernabe Boscaino Hall. Pinalaya ang UP Press at mula sa pasilidad nito inilabas ang pahayagan ng commune, ang bandilang pula at naging tinig nila ng protesta ang DZUP kung saan mula dito sa tuwing magsisikap na pumasok ang mga pulis, patutugtugin ng sex audio tape ng pagtatalik ng Pangulo at ng Amerikanong artistang si Dovey Beams. Magtatawanan maging ang mga pulis. Gumawa din ang mga estudyante ng kanilang tinatawag na long-range missiles na sa katotohanan pala ay mga kwitis lamang. Panakot nila ito sa mga helicopter na ikot ng ikot sa campus. May mga kwento pa na muntik na silang makapagpabagsak ng isang helicopter. Nagkaroon sila ng malawak na suporta mula sa mga estudyante, profesor at mga residente ng UP. Noong February 9, 1971, ang mga estudyante mismo ang bumaklas ng barikada nila nang mapagtanto na bagamat malaya nga sila sa Diliman, ang buong bayan naman ay alipin pa rin ng sistema. Pamanan ng commune ang pagkakaroon ng sariling pulisya ng UP campus na nagsisiguro na magiging malaya ang kanilang kaisipan mula sa anumang paniniin ng Estado. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.